Bago tayo magumpisa sa ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Saan mang sulok kayo ng Pilipinas o ng mundo nanonood ngayon. Sa probinsya man, sa siyudad, sa tabi ng bintana habang umuulan o sa kwarto habang nagpapahinga. Maraming salamat sa pagsama ninyo. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar tayo naroroon, pero sa iisang istorya tayo nagtatagpo. Sa baybayin ng Sitio Marahuyo, isang maliit at halos limot na lugar sa dulo ng bayan ng San Esteban, kilala ang dagat bilang biyaya at sumpa. Kapag kalmado ang alon, nagiging mapagkaloob ito. Kapag nagalit, kaya nitong umagaw ng buhay, pangarap at pag-asa sa isang iglap. Dito isinilang at lumaki si Salve Mirasol, isang dalagang hindi man pinagpala sa yaman, ay sagana naman sa tibay ng loob. 22 anyos pa lamang si Salve, pero ang anyo niya'y tila mas matanda sa kanya edad. Hindi dahil kulang siya sa ganda. Sa katunayan, may payak at malinis na ganda siya na hindi maitatanggi, kundi dahil sa bigat ng buhay na araw-araw niyang pasan. Morena ang kanyang balat na hinagkan ng araw, matalas ang mga mata, at laging mahigpit ang pagkakatali ng buhok niya kapag sasabak sa dagat. Sa baryo nila, iisa ang tingin ng mga tao sa kanya. Mabait, tahimik, matapang. Pero sa kaloob-looban ng dalaga, matagal ng pagod ang puso niya. Maaga siyang naulila sa ama. Si Tasio Mirasol, ang dating masayahing maningisdang kilala sa kanilang lugar, ay hindi na nakauwi isang gabi nang abutin ng malakas na bagyo sa gitna ng laot. 14 na taon pa lamang noon si Salve. Mula nang mawala ang ama, para bang sabay na nagbago ang ihip ng hangin at agos ng buhay sa kanilang pamilya. Salve, anak, hayaan mo na muna ang lambat. Kumain ka na kahit kunti. Mahina ngulit mahinahong sabi ng kanyang inang si Erlinda isang umaga habang nakaupo sa lumang bangkito sa gilid ng kusina. Napalingon si Salve mula sa pag-aayos ng punit na lambat. Mamaya na po, Nay, kapag naayos ko na to, baka ito pa lang ang magamit ko bukas. Maghapon kang kumakayod, tapos madaling araw ka na naman aalis. Hindi ka bakal, anak. Ngumiti si Salve pero bakas sa labi niya ang pagod. Kung bakal ako, sana hindi ako napapagod. Kaso, tao lang din ako. Kaya lang, wala naman pong ibang kikilos para sa atin. Sa sulok ng barong-barong nila habang halos butas-butas na ang dingding, tahimik na nakikinig ang bunsong kapatid niyang si Bimo. 12 anyos pa lang ito at payat na payat, pero matalino at mapagmasid. Madalas nitong mapansin kahit ang mga bagay na ayaw ipahalata ng ate niya. Ate, mahina nitong tawag. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ako naman ang kikita. Hindi ka nasasama sa dagat. Napahinto si Salve. Saglit niyang tinignan ang kanyang kapatid at pinilit ngumiti ng mas buo. Aral ka lang ng mabuti. Yan ang tulong na kailangan ko. Sa baryo nila, hindi pangkaraniwan ang babaeng nangingisda. Karamihan sa mga babae roon ay nagbibilad ng isda, nag-aayos ng huli, nagtitinda sa palengke o kaya ay nag-aalaga ng anak sa bahay. Ngulit si Salve, dahil wala ng lalaking sasalo sa responsibilidad ng kanilang pamilya, ay natutong sumagwan, magbaba ng lambat, umamoy ng paparating na ulan at tumingin sa kulay ng langit kung may paparating na panganib. Marami ang humahanga sa kanya para hindi mawawala ang mga taong mapanlait. Isa sa kanila si Omeng Badsik, ang kilalang middleman sa lugar. Malaki ang katawan nito, laging may tabako sa gilid ng bibig at sanay naman tala sa mga mangingisdang walang sariling bentahan. Kapag siya ang bumibili ng huli, tiyak na babaratihin niya ang presyo. Salve! Sigaw ni Omeng isang hapon sa tabing pantalan habang tanga ng timbangan. Ito lang ba huli mo? 3 kilo lang. Aba, kung ganyan ka lang din pala, maglaba ka na lang kaya sa may bayan. Nagkibit balikat si Salve at ibinaba ang basket ng isda. Kung ayaw mong bilhin, huwag. Hahanap ako ng ibang kukuha. Tumawa ang lalaki.
kasabay ng ilang tambay sa gilid. Ang tapang mo naman, akala mo kung sino. Wala ka namang sariling pwesto sa palengke. Sa huli, dito ka rin babalik. Nakatitig lang si Salve sa kanya. Sanay na siya sa ganoong salita. Ngulit sa bawat pangmamaliit, may kung anong tahimik na apoy na lalong lumalakas sa loob niya. Mas mabuti nang bumalik ako rito ng marangal, malamig niyang sagot, kesa yumaman sa panlalamang. Napasinghap ang ilang nakarinig. Saglit na tumigas ang mukha ni Omeng bago itong ngumisi ng pilit. Matigas ang dila. Tingnan natin kung hanggang kailan. Hindi lang si Omeng ang pabigat sa buhay nila. May utang pa ang kanilang pamilya sa konsehal ng baryo na si Celso Barameda. Isang lalaking laging maayos ang polo, ngunit bulok ang ugali. Noon pa man, marami ng bulong-bulungan na ginagamit nito ang kapangyarihan para maagaw ang lupa ng mahihirat. Ang maliit na lupang kinatitirikan ng bahay ni Salve ay matagal nang gustong mapasakamay ni Celso para isama sa planong paupahang bodega malapit sa baybayin. Isang hapon, habang nagwawalis si Erlinda sa harap ng bahay, dumating si Celso sakay ng motorsiklo kasama ang isang tauhan. "Magandang hapon, Aling Erlinda," sabi nito sa tonong kunwari magalang. "Napadaan lang ako para ipaalala ang usapan natin." Tumubas si Salve mula sa likod ng bahay nang marinig iyon. "Anong usapan?" Tumingin sa kanya ang konsehal at ngumiti ng manipis. "Aba, narito ka pala, Salve. Tungkol lang naman sa utang ninyong matagal nang hindi nababayaran. Alam mo namang pasensya rin ang puhunan ng taong nagpapahiram. Hindi namin tinatakbuhan ng utang. Nagbabayad kami paunti-unti." "Paunti-unti?" Singit ng tauhan nito na si Lando, saka tumawa. "Sa bilis nyo, baka apo na namin ang maningil." Pumintig ang ugat sa sentido ni Salve. "Kung gusto nyo ng bayad, maghintay kayo. Pero kung ang pakay ninyo ay takutin ng nanay ko, wala kayong mapapala rito." Bahagyang nagbago ang tingin ni Celso. "Masyado kang matapang para sa isang babaeng wala namang pinanghahawakan. Tandaan mo, Salve, ang mundong ito ay hindi naaawa sa mahihirap. Hindi rin po lahat ng mahirap natatakot." Balik ni Salve. Umalis ang konsehal na may dilim na mukha, pero alam ni Salve na hindi iyon ang huli nilang engkwentro. Sa kabila ng lahat, may ilan pa ring taong nagbibigay liwanag sa araw niya. Si Aling Sabel, ang matandang tindera ng bigas at sardinas, ay palihiming nagdadagdag ng konting bigas sa binibili ni Salve kahit kulang ang bayad. Si Luningning naman, ang kapitbahay nilang madaldal pero mabuti ang puso, ay laging handang tumulong magbantay kay Erlinda kapag kailangan ni Salve pumalaot. At nariyan si Maestro Dindo, ang guro ni Bimo, na minsan ay nag-aabot ng mga lumang libro para hindi tuluyang manghina ang pangarap ng bata. Isang gabi, habang nagpapalamig sa labas ng bahay matapos ang mahabang araw, naupo si Luningning sa tabi ni Salve habang pinagmamasdan nila ang dagat na kumikislap sa ilalim ng buwan. "Alam mo, Salve," bungad nito, "kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng trabaho sa lungsod. Maganda ka pa naman. Baka sa resort ka matanggap." Mahina siyang natawa. "Maganda raw. Baka pagharap ko pa lang sa may-ari, pauwiin na ako." "Hindi, totoo. Kaya lang mukha kang laging may iniisip." Meron naman talaga." "Yun na nga. Hindi ba pwedeng kahit minsan isipin mo rin ang sarili mo?" Sandaling natahimik si Salve. Malayo ang tingin niya. Nakapako sa dagat na tila may lihiming itinatago. Kapag iniisip ko ang sarili ko, dahan-dahan niyang sinabi, "Gusto kong maranasan ang buhay na hindi ako kinakabahan kung saan kukuha ng ulam kinabukasan. Gusto kong makita si Nay na hindi umuubo sa gabi dahil sa alikabok at pagod. Gusto kong makapagtapos si Bimo. Gusto kong, kahit minsan, hindi kami laging nakakahabol sa awa ng iba." Napabutong hininga si Luningning. "Darating din yan." Ngumiti si Salve pero hindi sigurado. "Sana." Sa kabilang banda ng mundo, may isa pang buhay na dahan-dahang kumikilos papalapit sa kanya, bagamat hindi pa niya alam. Sa siyudad, may isang binatang nagngangalang Crisanto Balenya na pagod na sa marangyang buhay na kontrolado ng pangalan, pera at impluwensya. Habang si Salve ay nagigising sa tunog ng alon at sigaw ng mga mangingisda,
Si Crisanto naman ay napapalibutan ng mga board meeting, business reports at mga taong tila laging may inaasahang kapalit sa bawat ngiti. Ngunit sa bahaging ito ng kwento, hindi pa sila nagtatagpo. Ang buhay muna ni Salve ang umiikot sa gitna ng sikat ng araw, alat ng hangin at pait ng realidad. Lumipas pa ang ilang linggo at lalong humina ang katawan ni Erlinda. Madalas na itong inaatake ng ubo at paninikip ng dibdib pero ayaw magpatingin dahil alam niyang wala silang sapat na pera. Minsan, sa gitna ng gabi, napabalikwa si Salve nang marinig ang malalim at hirap na paghinga ng ina. "Nay!" Gulat niyang sigaw habang lumalapit. "Bimo, tubig! Bilis!" Nagmadaling tumayo si Bimo at nag-abot ng baso. Nanghinginig si Salve habang inaalayaan ng ina. "Okay lang ako," bulong ni Erlinda kahit halatang hindi. "Hindi na po okay to. Bukas, dadalhin ko kayo sa health center." "Wala tayong pambayad, anak." "Bahala na, huwag niyo na pong isipin yon." Pagkatapos mapakalma ang ina, hindi na nakatulog si Salve. Lumabas siya ng bahay at naupo sa piraso ng kahoy malapit sa buhanginan. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang alon at ihip ng hangin. Unti-unti nang yinakap ang sarili habang nakatingin sa malawak na dagat. Minsan, iniisip niya kung hanggang kailan niya kakayanin. Pero sa bawat pagkakataong sumasagi sa isip niyang sumuko, naaalala niya ang mukha ng ama niyang hindi na nakabalik, ang mahinang katawan ng ina, at ang mga mata ni Bimo na puno pa rin ng pag-asa. At kaya kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, muling tumayo si Salve. Isinuot niya ang kupas niyang damit, itinali ang buhok, kinuha ang lambat at sumakay sa kanyang maliit na bangka na halos kasing tanda na rin ang kanyang mga pasanin. Habang sumasagwan siya papalayo sa pampang, tila binubulungan siya ng hangin ng isang bagay na hindi pa niya maunawaan. May paparating na pagbabago sa buhay niya. Pero sa mayon, isa pa rin siyang dalagang mangingisda ng sitio Marahuyo. Nakikipaglaban sa alon, sa gutom, sa utang, sa pangmamaliit, at sa takot na baka isang araw, tuluyan na siyang madaig ng buhay. Hindi pa niya alam na ang dagat na matagal nang kumikitil sa kanila ay siya ring magdadala sa kanya sa isang pangyayaring babago sa takbo ng kanyang kapalaran. Bago tayo mag-umpisa sa kasunod na bahagi ng ating storya, muli ko kayong binabati at pinasasalamatan sa inyong walang sawang pakikinig. Nakakatuwang isipin na habang tahimik ang gabi sa iba, may ilan namang ngayon palang sisimulan ng kanilang araw. Kaya i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinikikinggan ninyo ang bahaging ito. Mas masarap talagang samahan ng isang matinding kwento ang tahimik na oras ng gabi o kahit ang maagang umaga. Madaling araw ng araw na yon nang muling pumalaot si Salve Mirasol. Tangan ng kupas niyang lambat at ang tibay ng loob na halos kasing tanda na ng kanyang mga pasanin. Gaya ng dati, nagising siya bago pa man tuluyang lumiwanag ang langit. Ngunit iba ang pakiramdam ng umagang iyon. Hindi maipaliwanag ni Salve kung bakit, pero parang mabigat ang hangin at may kung anong kaba na nakadikit sa dibdib niya mula pa nang magmulat ng mata. Pagbangon niya ay nadatnan niyang nakaupo si Erlinda sa gilid ng higaan. Hinihimas ang dibdib habang pigil ang pag-ubo. "Nay, sabi ko sa inyo huwag kayong babangon agad," mahinang sabi ni Salve habang lumalapit. "Anong magagawa ko, anak? Kapag nakikita kitang naghahanda, hindi ako mapakali. Baka naman pwedeng mamaya ka na pumalaot, parang masama ang panahon." Tingnan si Salve sa siiwang ng bintana. Maitim pa ang ulap sa malayo, ngunit hindi pa naman galit ang alon sa dalampasigan. "Kailangan ko pong pumalaot ng mas malayo ngayon. Kaunti ang huli nitong mga nakaraang araw. Wala na tayong bigas para sa susunod na 2 araw at kailangan pa nating bumili ng gamot ninyo." Mula sa isang sulok ay bumangon si Bimo. Kusot ang mata ngunit halatang nakikinig sa usapan. "Ate, huwag ka na lang pumalaot ng malayo. Baka pwedeng ako na lang ang tumulong mamaya sa may pantalan." Ngumiti si Salve at pinisil ang pisngi ng kapatid. "Hindi ka pa pwedeng huminto sa pag-aaral para dyan. Kapag may lakas pa ako muna." "Pero pagod ka na." "Mas nakakapagod ang mawala ng pag-asa," sagot ni Salve, sabay ayos ng laylayan ng lumang damit na suot niya sa pangingisda. Paglabas niya ng bahay, nakita na naman niya si Luningning
na may dalang maliit na bayong ng kamoting kahoy. Oh, ayan na naman si Darna ng dagat, biro nito. Pilit pinapagaan ng umagang mabigat ang pakiramdam. Magdala ka nito, baka abutin ka ng gutom sa laot. Salamat, Ning. Kinuha ni Salve ang bayong at saka napatingin sa kalangitan. Parang may bagyo ba? Hindi pa naman, pero may kakaiba sa hangin. Kahit mga manok namin kanina pa balisa. Napabuntong hininga si Salve. Kakaunti na nga ang huli, parang gusto pang sabayan ng malas. Mag-ingat ka na lang at kapag napansin mong biglang lumakas ang alon, umuwi ka agad. Huwag kang magmatigas. Tumanggo si Salve pagkatapos ay naglakad na papunta sa maliit niyang bangka. Sa dalampasigan, ilang kalalakihan ang naghahanda rin ng kani-kanilang bangka, ngunit karamihan sa kanila ay sa malapit lang balak pumwesto. Isa sa mga naroon ay si Kiko Luntian, ang kababata ni Salve na madalas ay tahimik lang ngunit halatang may malasakit sa kanya. Salve, tawag ni Kiko habang ibinababa ang isang timba ng pain sa bangka. Saan ka pupunta? Sa may lagpas ng bahura, baka naroon ng mas malaking huli. Napakunot ang noon ni Kiko. Delikado roon kapag nagbago ang panahon. Mas delikado kung wala akong maiuwing kahit ano. Lumapit si Kiko at bahagyang ibinaba ang boses. Kung gusto mo, bukas tutulungan kita. Hahati tayo sa huli. Ngumiti si Salve ngunit umiling. Salamat, pero kaya ko pa. Hindi na nakipagtalo si Kiko. Sanay na siya sa ganoang sagot. Basta mag-ingat ka at kapag may nangyari, magpasindi ka agad ng ilaw. Anong akala mo sa akin, baguhan? Pabirong sabi ni Salve. Hindi, pero kahit sinong sanay sa dagat, pwedeng lukohin ng dagat. Saglit na nagkatiginan ng dalawa, saka sumakay si Salve sa bangka at nagsimulang sumagwan palayo sa pampang. Habang lumalayo siya, unti-unting lumiliit ang anyolang sitio Marahuyo sa likod niya. Ang mga bahay na pawid, ang lumang pier, ang mga taong abala sa sariling buhay, lahat ay unti-unting nilamon ng distansya. Sa paligid niya ay tubig na lamang at ang malamig na hininga ng umaga. Sa una, maayos ang takbo ng lahat. Ilang ulit siyang hinulog ng lambat at nakakuha ng katamtamang huli. Hindi man marami, sapat sana iyon para makaraos sila kahit ilang araw. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang tila nag-iiba ang galaw ng dagat. May mabigat na ugong mula sa malayo at ang hangin ay hindi na tulad kanina. Mas matalim na, mas nagmamadali. Tumingala siya. Maitim na ang mga ulap sa dakong kanluran. Kailangan ko nang umuwi, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa niya mahila ng buo ang lambat, natanaw niyang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Sa una, ay inakala niyang isa lamang itong barkong dumaraan. Ngunit maya-maya, napansin niyang tila imiindawag ito ng hindi normal, saka biglang nawawala at lumilitaw ang mga iwalag sa pagitan ng alon. Napahunto si Salve. Kumabog ang dibdib niya. Diyate ba yon? Mahinang sabi na. Sa lugar nilang iyon, bihirang may dumaraang mamahaling sasakyang pandagat, lalo na sa bahaging malapit sa nakatagong bahura na alam lang ng mga lokal na mangingisda. Ang mga hindi taga roon ay madalas naliligaw kapag gabing madilim o kapag pumangit ang panahon. Hindi pa man siya lubusang nakapagpasya kung lalapit o iiwas, ay isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng tubig. Isang tunog ng bakal na sumasayad sa matigas na bato, kasunod ang nakabibiling lagapak. Kasabay nun ay sigawan. Napabalikwas si Salve. Naramdaman niyang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Diyos ko! Sa harap niya, malinaw na ngayon ang nangyayari. Isang malaking puting yate ang tila nasalpok sa isang bahagi ng bahura at unti-unting tinatamaan ng malalakas na hampas ng alon. Kumukurap ang mga ilaw nito at may ilang figurang nagtatakbuhan sa ibabaw ng deck. Sa gitna ng hangin at ingay ng dagat, halos hindi niya marinig ng maayos ang mga boses, ngunit sapat na upang maintindihan niyang may mga taong nasa panganib. Mabilis siyang napaisip. Maliit lamang ang bangka niya. Kung lalapit siya roon at lumala ang panahon, pwede silang parehong lamunin ng dagat.
Ngunit sa kabilang banda, paano kung may maiwang buhay na maaaring mailigtas? May saglit na pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ama, ang ama niyang isang gabing hindi na nakabalik mula sa laot. At sa sumunod na segundo, hindi na siya nag-isip pa. Hinila niya pataas ang lambat, itinali ito sa gilid ng bangka at buong lakas na nagsagwan papunta sa yate. Palapit ng palapit si Salve habang lalong nagwawala ang alon. Tuwing aakyat ang bangka niya sa tuktok ng hampas, nakikita niya ang yate na bahagya ng nakatagilid. May mga ilaw na hindi na gumagana at may bahagi itong tila pinapasok na ng tubig. "May tao ba riyan?" Sigaw niya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya alam kung may nakarinig sa anya. Napalunok siya nang makitang may isang lifeboat na papalayo na. May sakay na ilang tao. Ngunit hindi niya makita ng maayos kung may naiwan pa. Maya-maya, sa pagitan ng alon, may namataan siyang isang anino sa tubig. Isang lalaki. Lumilitaw, lumulubog, saka muling lumilitaw habang pilit kumakapit sa isang piraso ng kahoy o bakal na naanod mula sa yate. "Hoy!" sigaw ni Salve. "Dito! Kapit lang!" Hindi niya alam kung narinig siya ng lalaki, pero tila gumalaw ito ng bahagya. Masyado nang delikado ang sitwasyon. Kung lumapit pa siya ng sobra sa yate, baka madamay ang bangka niya sa alon o sumadsad din siya sa bahura. Kaya inikot niya ang bangka mula sa mas ligtas na bahagi at sinikap na masalpok sa tamang direksyon ang inaanod na lalaki. Konti na lang! Bulong niya habang nanginginig ang mga kamay sa hawak sa sagwan. Nang mapalapit siya, sa kanya nakita na binata ang nasa tubig, matangkad, maputi ang balat at halatang hindi sanay sa ganitong kalagayan. May sugat ito sa noo at halos wala ng malay. "Gising! Hoy!" sigaw ni Salde habang inilalapit ang bangka. Isang malaking alon ang biglang humampas sa pagitan nila. Initulak ang bangka palayo at muntik nang mawalan ng balanse si Salve. Kumapit siya sa gilid at agad na binawi ang posisyon. "Hindi pwede, hindi kita iiwan," mariin niyang sabi kahit hindi niya alam kung naririnig pa siya ng lalaki. Muling nagsagwan si Salve ng buong lakas. Nang mapalapit siya ng sapat, dumapa siya sa gilid ng bangka at inabot ang braso ng binata. Mabigat ito, basa, at halos wala ng sariling lakas. "Humawak ka!" sigaw niya. Mahinang gumalaw ang kamay ng lalaki, ngunit hindi sapat. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Salve kundi yumuko pa ng husto. Kumaskas ang braso niya sa matigas na gilid ng bangka habang pilit hinihila ang lalaki. Sumasakit ang balikat niya at ilang beses silang muntik ng parehong mahulog sa tubig. "Diyos ko, tulungan mo ko!" bulong niya sa pagitan ng hingal. Sa isang huling hatak, bumigay ang katawan ng binata at bumagsak sa loob ng maliit na bangka, kasabay ng malakas na buhos ng alon na muntik nang muling magtapon silang pareho. Napaupo si Salve sa sahig ng maliit na bangka, hinahabol ang hininga. Ang lalaki ay nakahandusay sa paanan niya, namamuputla at malamig ang balat. Sa malabo at kumikislap na liwanag mula sa malayong yate, napansin ni Salve ang suot nitong mamahaling relo. Ang telang halatang hindi pangkaraniwang damit at ang mukhang halos sugatan ay litaw ang anyong galing sa ibang mundo. Hindi pa rin niya kilala kung sino ito. Wala siyang panahon para alamin. Lumapit siya at bahagyang tinapik ang pisngi nito. "Hoy! Gising!" Mahinang umungol ang binata sa kabahagyang nagmulat ng mata. Tila naguguluhan ito at sa unang pagkakataon ay sumilay ang malamlam na tingin nito sa mukha ni Salve. "Nasaan?" Mahina nitong tanong, halos hindi marinig. "Sa bangka ko. Tahimik ka lang. Huwag kang gagalaw." Muling pumikit ang binata, parang nawalan na naman ng malay. Huminga ng malalim si Salve, saka sinimulan ang mabigat na pagsagwan pa uwi. Hindi na niya inisip ang naiiwang lambat, ang natipong isda, o ang pagod sa mga braso niya. Ang tanging mahalaga ngayon ay maihabol niya sa pampang ang lalaking iniligtas niya bago pa lumala ang panahon. Sa bawat hampas ng alon, mas lalo niyang nararamdaman ang panganib. Ngunit sa bawat sagwan, mas lumilinaw rin sa kanya
na hindi na ordinaryong araw ang araw na ito. May mabigat na pangyayaring nagsimula na at tila hindi na niya mapipigilan ang pag-ikot ng kapalaran. Sa malayo, kumikislap pa rin ang ilang natitirang ilaw ng lumubog na yate. At sa loob ng maliit niyang bangka, nakahiga ang isang binatang hindi pa niya kilala. Isang buhay na iniligtas niya mula sa dagat. Hindi alam na kasama nito ang pagbabago na tuluyan ng papasok sa tahimik, ngunit hirap na mundong matagal niyang kinagisnan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, muli ko kayong binabati at pinasasalamatan sa inyong patuloy na pakikinig. Napakasarap isipin na sa iba't ibang oras at lugar tayo nagkakatagpo dahil sa iisang kwento. Kaya bago tayo tuluyang sumabak sa bahaging ito, i-comment inyo kung taga-saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ang istoryang ito. Mas lalo itong sumasaya kapag alam kong sabay-sabay nating tinatahak ang buhay ng ating mga tauhan. Mabigat ang bawat hampas ng alon, habang pilit isinasagwan ni Salve ang maliit niyang bangka pabalik sa dalampasigan. Nanginginig na ang kanyang mga braso, sumasakit ang kanyang balikat at ramdam niya ang hapdi ng gasgas sa kanyang balat, dulot ng marahas na paghatak niya sa lalaking iniligtas mula sa laot. Ngunit mas mabigat kaysa sa pagod ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung aabutan pa niya ng buhay ang binatang nakahandusay sa kanyang bangka. Paminsan-minsay sinusulyapan niya ito. Nakasubsob ang katawan nito sa isang lumang sako na ginagamit niyang patungan ng lambat. At sa tuwing tinatamaan sila ng alon ay bahagyang gumagalaw ang walang malay na katawan ng lalaki. Sa ilaw ng nangingitim na langit at sa paminsang kidlat na sumisilip sa ulap, kitang-kita ni Salve ang sugat sa noon nito at ang pamumutla ng mukha. "Huwag kang mamamatay dyan," mahina niyang sabi habang patuloy sa pagsagwan. "Nailayo kita sa dagat, huwag mong sayangin." Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Marahil dahil sa gabing iyon ay ramdam niyang parang may laban siya hindi lamang sa alon, kundi pati sa kapalarang mismo. Parang ayaw niyang maulit ang sinapit ng ama niya, ang mawala sa dagat at hindi na makabalik ng buhay. Nang tuluyan niyang matanaw ang madilim na guhit ng pampang ng sitio Marahuyo, bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib. Ngulit ang paglapit sa dalampasigan ay hindi rin naging madali. Malakas pa rin ang bugso ng tubig at ilang beses pang muntik sumadsad ang bangka niya sa gilid ng mababang bahagi. Sa huling lakas ng kanyang katawan, naitapat niya rin ito sa mabuhanging pampang. Kasabay ng pagtalon niya sa tubig na abot tuhod, agad niyang hinila ang bangka palapit sa dalampasigan. "Luningning!" sigaw niya kahit alam niyang malalim na ang gabi. "Tulong!" Tahimik ang buong sitio, ngunit ilang sandali pa ay bumukas ang isang bintana sa di kalayuan. Sumunod ang ilaw ng lampara, saka ang boses ng kapitbahay nilang Luningning. "Luningning, ikaw ba yan? Dali, may tao rito!" Narinig ni Salve ang pagmamadaling yabag ni Luningning at pagkaraan ay lumabas ito. Kasunod si Kiko na tila kararating lang din mula sa pinagtatabihan niyang lambat sa gilid ng pantalan. Pareho silang napahunto nang makita ang lalaking walang malay sa bangka. "Ano to? Sino yan?" gulat na sabi ni Luningning. "Hindi ko alam. May yate sa baharo. Lumubog. Siyam na abutan ko sa tubig." Mabilis lumapit si Kiko at tumulong buhatin ng lalaki labas ng bangka. "Mabigat ito ha. Baka may nabalian. Ingat, may sugat siya sa noo." Sa tulong nilang tatlo, dinala nila ang binata sa bahay ni Salve. Pagkapasok pa lang nila, agad napabangon si Erlinda mula sa higaan nang marinig ang kaguluhan. "Ano yan, anak?" Mahinang tanong nito. Ngulit nang makita ang walang malay na binata, ay napahawak siya sa dibdib. "Diyos ko, sino siya?" "Hindi ko po kilala, Nay, pero malulunod na siya kanina." Lumapit din si Bimo, bakas ang takot at pagkamausisa sa mukha. "Ate, buhay pa ba siya?" "Naghihinga pa naman kanina," sagot ni Salve. Inilatag nila ang binata sa papag na dati pinagpapahingahan ng yumaong si Tasyo kapag galing sa pangingisda. Dali-daling kumuha si Luningning ng mainit na tubig at malinis na basahan, habang si Kiko naman ay tumulong sindihan ang isa pang gasera para luminaw ang ilaw sa loob ng bahay. Nang mahubad ang basa at mabigat nitong panlabas na kasuotan, mas napansin nilang lahat na hindi ordinaryong tao ang lalaki.
pino ang tela ng polo nitong suot sa loob. Mamahalin ang relong bakal sa kanyang pulso. At kahit sugatan, ay halatang makinis ang balat at hindi sanay sa mabigat na trabaho. Mayaman to, halos pabulong na sabi ni Luningning habang pinipiga ang basahan. Hindi mahalaga kung mayaman siya o hindi, sagot ni Salve habang maingat na nililinis ang dugo sa noo ng binata. Ang mahalaga, buhay pa siya. Tahimik na pinagmamasdan ni Kiko si Salve. May kakaibang kirot siyang naramdaman sa dibdib nang makita ang pag-aalala nito sa lalaking hindi naman nila kilala. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip ay sinubukan na lamang niyang maging kapaki-pakinabang. Pupunta ako kay Aling Sabel. Baka may tuyo siyang dahon o kahit kaunting gamot. Salamat, sabi ni Salve nang hindi tumitingin. Umalis si Kiko habang si Luningning ay abalang-abala sa pagpupunas sa malamig na mga kamay ng binata. Maya-maya'y dumating si Aling Sabel na nakabalabal at may dalang maliit na bote ng langis at lumang kumot. Abay, totoo nga ang nasabi ni Kiko. Ano bang pinasok mo sa albe? Tuwing pupunta ka sa dagat, parang may inuuwi kang problema. Kahit pagod, ay napangiti si Salve ng bahagya. Ngayon lang po to, Aling Sabel. Hindi mo kilala. Umiling si Salve. Hindi, basta nakita ko na lang sa tubig. Lumapit ang matanda at tinignan ang sugat ng lalaki. Hindi basta-basta ang katawan nitong isang ito. Halatang alaga sa buhay. Tignan mo ang kamay. Walang kaalyo. Mukhang galing sa mayamang pamilya, sabi ni Luningning. Ngumit sa kabila ng lahat ng haka-haka nila, nanatiling palaisipan kung sino talaga ang lalaki. Lumipas ang halos 1 oras bago bahagyang gumalaw ang mga daliri nito. Napatayo agad si Salve mula sa pagkakaupo sa tabi ng papag. Hoy, mahinang niyang tawag. Naririnig mo ba ako? Bahagyang naglihis ang mukha ng binata. Unti-unti nitong iminulat ang mabibigat na talukap, saka napapikit muli dahil sa kirot. Nasaan ako? Paus nitong tanong. Sa bahay namin. Ligtas ka na. Nagpilit itong idilat ang mga mata at doon unang nagtagpo ng mas malinaw ang tingin nilang dalawa. Sa mga sandaling iyon, walang anumang paliwanag na agad mabubuo si Salve, pero may kung anong kabigatan at pagkalito sa mga mata ng binata na hindi niya mawari. Ako, pabulong nitong sabi, tila pilit inaalala ang nangyari. Ako ba'y... Galing ka sa lumulub na yate. Nasa dagat ka nang makita kita. Napapikit ang binata at napahawak sa sentido. Yate, pahinga ka muna, sabi ni Salve. Mamaya ka na magsalita. Ngunit parang may gustong tiyakin ng lalaki. May iba pa bang nakaligtas? Napatingin si Salve kay Luningning at Aling Sabel, saka muling bumaling sa binata. May nakita akong lifeboat na papalayo. Hindi ko alam kung sino ang nakasakay doon. Ikaw lang ang naabutan ko. Tumahimik ang binata. Kita sa mukha nito ang pag-aalala ngunit halatang hindi pa kaya ng katawan niyang magsalita ng mahaba. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Salve matapos ang ilang sandali. Saglit na napako ang tingin ng binata sa kisame, tila nag-aatubili. Chris, sagot nito sa huli. Chris lang. Napansin niyo ni Salve, hindi niya alam kung bakit parang may iniiwasan ng lalaki sa paraan niyang sumagot. Ngunit dahil hindi naman siya nanay makialam sa buhay ng iba, hindi niya pinilit. Sige, Chris, sabi niya. Magpahinga ka muna. Maya-maya ay dumating si Kiko kasama ang kaunting halamang gamot at tinapay. Nang makita niyang mulat na ang binata, bahagya siyang tumahimik. Gising na pala, sabi nito. Tulong mo na lang hawakan nito, sabi ni Salve habang inaabot ang basahan. Tahimik nilang inalagaan ng binata sa magdamag. Paminsan-minsan ay nagigising ito at napapatingin sa paligid, saka muling nakakatulog. Sa bawat pagbulat nito, ay si Salve ang una nitong nakikita. Ang babaeng may bahid pa ng alat ng dagat sa buhok, may gasgas sa braso, at may pagod na hindi maitago sa mukha,
ngunit naroon pa rin, nagbabantay sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, lalong napapansin ni Salve ang mga kakaibang detalye tungkol kay Chris. Magalang ang pananalita nito kahit nanghihina, maingat ang kilos kahit sugatan, at may mga sandaling tila gusto nitong magsabi ng higit pa, ngunit laging pumipigil sa sarili. "Salamat," sabi nito isang beses, halos bulong lamang. "Hindi mo kailangan magpasalamat agad," tugon ni Salve. "Buhay ka pa. Yun muna ang mahalaga." Sa labas ng kanilang bahay, hindi alam ng pamilya Mirasol na sa kabilang dulo ng probinsya at maging sa lungsod, may malawak ng kaguluhang nagaganap. Isang pangalan ng paulit-ulit na binabanggit sa mga tawag, sasakyan at opisina. Isang pangalang walang kamalay-malay si Salve na kaugnay ng lalaking pinapainom niya ngayon ng maligamgam na tubig. Sa isang malawak na conference room sa isang pribadong resort malapit sa baybayin, nagkakagulo ang ilang lalaking nakabarong at naka-Amerikana. Nasa mga mesa ang laptop, dokumento, at sunod-sunod na tumutunog na telepono. "Wala pa rin?" Matigas na tanong ng isang matangkad na lalaking may uban sa buhok. Siya si Leandro Vergara, isa sa mga pinakamakapangyarihang CEO sa ilalim ng grupong negosyo ng pamilya Valenya na tagpuan ng Rexite, sagot ng isa pang lalaki na si Hugo Tadeo. "Pero wala pa rin si Crisanto." Sa sandaling iyon, tahimik na napalingon ang lahat. Ang pangalang Crisanto ay hindi basta pangalan ng isang nawawalang lalaki. Siya ang tagapagmanang matagal nang itinuturing na sentro ng mga desisyon na maaaring bumuhay o magpabagsak ng ilang malalaking kumpanya. Ang pagkawala niya ay hindi lamang personal na trahedya. Isa itong banta sa buong sistemang matagal nang nakasalalay sa presensya niya. "Hindi natin pwedeng ipaalam agad sa media," malamig na sabi ng Matias Soriento, isa pang CEO. "Kapag nagkaroon ng leak, babagsak ang stocks." "Hindi stocks ang una nating iisipin," singit ni Gaspar Alunan. "Hanapin muna natin siya." Isa-isang dumating sa silid ng iba pang matitinding pangalan sa mundong negosyo. Sina Renato Villaseran, Teodorico Sian, Amando Gervasio, Roman Crisologo, Esteban Vallier at Ismael Fuentebela. 10 silang lahat at sa iisang bagay lamang sila nagkakaisa sa gabing iyon, kailangang mahanap si Crisanto Valenya. Samantala, sa sitio Marahuyo, tahimik na sumisilip ang bukang liwayay sa bintana ng bahay ni Salve. Pagod na pagod si Salve, ngunit hindi pa rin siya natutulog. Nakasandal siya sa haligi malapit sa papag habang pinagmamasdan ang binatang muling nakatulog. "Hindi mo pa rin alam kung sino siya, no?" Pabulong na tanong ni Luningning na ngayon ay nakaupo sa tabi niya. Umiling si Salve. "At hindi ko rin kailangan malaman agad. Hindi lang nagbabago ang katotohanan. Nalulunod siya, kaya iniligtas ko siya. Pero pakiramdam ko hindi simpleng tao yan. Marahil. Kinakabahan ka ba?" Bagyang natawa si Salve ngunit pagod ang tunog nito. "Sa totoo lang, oo. Hindi ko alam kung bakit. Parang may parating na hindi ko maipaliwanag." Hindi na nakasagot si Luningning dahil sa labas ng bahay ay biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog ng mga sasakyan. 1, 2, 3, at sunod-sunod pa. Napalingon silang lahat sa pinto. Maging si Erlinda at Bimo ay napabangon sa gulat. Sa isang baryong sanay sa katahimikan at tunog ng bangka, ang dagundong ng maraming mamahaling mga makina ay mistulang kulog na bumagsak sa kanilang paligid. Lumabas si Salve sa pinto at halos matigilan sa kanyang nakita. Sa maputik at makitib na daan papunta sa kanilang bahay, nakahilera ang mga mamahaling itim na sasakyan. Mula sa mga ito'y isa-isang bumaba ang mga lalaking nakabarong, naka-Amerikana at halatang hindi kabilang sa simpleng mundo ng sitio Marahuyo. 10 silang lahat. At sa iisang bagay lamang sila nagkakaisa sa gabing iyon, kailangang mahanap si Crisanto Valenya. Samantala, sa sitio Marahuyo, tahimik na sumisilip ang bukang liwayay sa bintana ng bahay ni Salve. Pagod na pagod si Salve, ngunit hindi pa rin siya natutulog. Nakasandal siya sa haligi malapit sa papag habang pinagmamasdan ang binatang muling nakatulog. "Hindi mo pa rin alam kung sino siya, no?"
Pabulong na tanong ni Luningning na ngayon ay nakaupo sa tabi niya. Umiling si Salve. At hindi ko rin kailangan malaman agad. Hindi naman nagbabago ang katotohanan. Nalulunod siya, kaya iniligtas ko siya. Pero pakiramdam ko hindi simpleng tao yan. Marahil, kinakabahan ka ba? Bahagyang natawa si Salve, ngumulit pagod ang tunog nito. Sa totoo lang, oo. Hindi ko alam kung bakit. Parang may parating na hindi ko maipaliwanag. Hindi na nakasagot si Luningning dahil sa labas ng bahay ay biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog ng mga sasakyan. 1, 2, 3, at sunod-sunod pa. Napalingon silang lahat sa pinto. Maging si Erlinda at Bimo ay napabangon sa gulat. Sa isang baryong sanay sa katahimikan at tunog ng bangka, ang dagundong ng maraming mamahaling mga makina ay mistulang kulog na bumagsak sa kanilang paligid. Lumabas si Salve sa pinto at halos matigilan sa kanyang nakita. Sa maputik at makitib na daan papunta sa kanilang bahay, nakahilera ang mga mamahaling itim na sasakyan. Mula sa mga ito'y isa-isang bumaba ang mga lalaking nakabarong, naka-Amerikana at halatang hindi kabilang sa simpleng mundo ng Sitio Marahuyo. 10 silang lahat. At sa iisang bagay lamang sila nagkakaisa sa gabing iyon, kailangang mahanap si Crisanto Valleña. Mariin itong sabi, nasaan si Crisanto Valleña? Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, muli ko kayong binabati at pinasasalamatan sa inyong walang sawang pakikinig. Napakasarap isipin na sa iba't ibang sulok tayo ng mundo nagkakasabay dahil sa iisang kwento. Kaya bago natin buksan ang panibagong yugto ng buhay ni Salve, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang malaman na sa bawat tahimik na sandali ninyo, kasama ninyo ang istoryang ito. Nanigas si Salve sa kinatatayuan niya sa labas ng kanilang bahay. Sa makitid at maputik na daan ng Sitio Marahuyo, nakahilera ang 10 mamahaling sasakyan na parabang biglang may naligaw na piraso ng Maynila sa kanilang baryo. Ang mga kapitbahay nila'y isa-isang lumalabas sa kanilang bahay. May hawag pang walis, timba, tabo o kaya'y nakabalabal pa. Ang mga batang dati naghahabulan lang sa gilid ng dagat ay nagsitigil at napako ang tingin sa mga kotseng itim at kumikintab sa gitna ng alikabok at putik. Nasa unahan ng grupo ang lalaking may uban sa gilid ng buhok at matalimang mga mata. Siya ang unang nagsalita. Nasaan si Crisanto Valleña? Muli nitong tanong, mabigat ang boses at hindi may kakaila ang autoridad. Napakurap si Salve. Ang pangalang iyon ay ngayon lang niya narinig ng buo. Saglit siyang napalingon sa likod, patungo sa loob ng bahay na kinaroroonan ng lalaking nagpakilalang Chris lamang. Siya ba ang lalaking nasa loob? Mahingat niyang tanong. Nagkatinginan ng 10 lalaki. Agad na lumapit ang isa. Mas bata ng bahagya kaysa sa nauna, ngunit halatang kasing bigat din ng katayuan nito. Ako si Hugo Tadeo, sabi nito. At oo, kung narito nga siya, kailangan naming makita kaagad. Napakapit si Salve sa gilid ng pinto. Hindi siya sanay sa ganitong mga tao. Sa postura pa lang, alam niyang hindi ordinaryong negosyante o opisyalang mga ito. Ngunit sa kabila ng kaba, hindi siya natinag. Bago kayo pumasok, matatag niyang sabi, sabihin muna ninyo kung sino kayo at kung bakit parang hinahabol ninyo ang taong muntik nang mamatay kagabi. Tila nagulat ang ilan sa kanila sa tapang ng dalaga. Ang isang lalaking nakasalamin na kalaunay makikilala niyang si Renato Villaseran ay bahagyang napangiti na parabang hindi niya inaasahang may ganitong lakas ang loob sa isang simpleng baryo. Ang unang nagsalita muling lalaki ay huminga ng malalim, saka sinagot siya. Ako si Leandro Vergara. Ang mga kasama ko ay sina Hugo Tadeo, Ismael Fuentebela, Matias Sorrento, Gaspar Alunan, Renato Villaseran, Teodorico Sian, Amando Gervasio, Roman Crisologo at Esteban Valer. Lahat kami ay mga CEO ng iba't ibang kumpanyang nasa ilalim ng Valleña Group. Parang biglang humina ang paligid sa pandinig ni Salve. Ang salitang CEO ay naririnig lamang niya sa telebisyon sa tindahan ni Aling Sabel o kaya sa radyo ng munisipyo kapag may balitang malalaking negosyo. Ngunit ngayon, 10 sila sa harap niya, sabay-sabay nakatingin sa kanya. Si Crisanto Valleña, dagdag ni Leandro, ay hindi lamang isang simpleng lalaki.
Siya ang tagapagmana ng pamilyang Valenya. Sa likod ni Salve narinig niyang napasinghap si Luning-Luning. Ay naku po, halos pabulhong nitong sabi. Kaya pala. Ngunit kahit parang binuhusan ng lamig na tubig, pilit na pinanatili ni Salve ang sarili niyang tindig. Tagapagmana man siya o hindi, sugatan at mahina pa siya. Kung gusto niyong makita siya, mahinaw kayong pumasok. Walang sisigaw, walang manggugulo. Sa pagkakataong iyon, lalong napatingin sa kanya ang grupo. Isang simpleng dalaga mula sa tabing dagat ang nagbibigay ng kondisyon sa 10 makapangyarihang lalaki at wala ni isa man sa kanila ang kumontra. Sige, mahinang sabi ni Gaspar Alunan, papayapa kami. Dahan-dahang bumukas ang daan at pumasok sa maliit na bahay ni Salve ang 10 lalaki, isa-isa. Tila mga higanteng hindi kasya sa payak na mundong iyon. Ang mga mamahaling sapatos nila'y napahanto sa lumang sahig na kahoy at ang ilang mata nila'y tila di makapaniwala na dito natulog magdamag ang lalaking hinahanap nila sa gitna ng kaguruhan. Sa papag, dahan-dahang iminulat ni Crisanto ang mga mata nang narinig ang mga yabag. Sa una ay parang naguguluhan pa siya, ngunit nang makilala niya ang mga mukha sa harap niya, unti-unting luminaw ang lahat. Leandro, Paos niyang sabi. Agad lumapit ang may edad na lalaki. Sa unang pagkakataon, nabakasan ng emosyon ang matigas nitong muka. Buhay ka, iho. Ang isa pang lalaki, si Matias Sorrento, ay napapikit na tila nakahinga rin ng maluwag. Samantalang si Esteban Valier ay bahagyang tumalikod. Marahil ay upang itago ang pag-aalalang hindi niya ugaling ipakita. Anong nangyari sa yate? Tanong ni Hugo. Pinipilit panatilihin ng kapanatagan. Bahagyang napahawak si Crisanto sa noo niya. May tinamaan kaming bahura. Nagkagulo. May mga nauna sa lifeboat. Ako, nahulog ako. At saka siya tumingin kay Salve. Hindi iyon simpleng tingin ng pasasalamat lamang. Parang sa kapalang niya tunay na naunawaan ang pagitan ng sarili niyang mundo at ng mundong kinalalagyan ng babaeng nasa tabi ng pinto. Siya ang nagligtas sa akin, malinaw niyang sabi. Sabay-sabay na patingin ng 10 CEO kay Salve. Si Luningning ay halos hindi na humihinga sa kaba. Si Bimo na may nakasilip mula sa likod ng ina at tila hindi malaman kung matatakot ba o hahanga. Si Erlinda ay tahimik lamang. Ngulit bakas sa mukha nito ang pangamba para sa anak. Si Leandro ang unang lumapit. Huminto siya ng may sapat na distansya, na para bang ayaw niyang magmukhang nanghihimasok sa payak na dignidad ng dalaga. Ikaw si Salve Mirasol po. Miss Mirasol, nang ingat na sabi ni Leandro. Utang namin sa iyo ang buhay ni Crisanto. Wala po kayong utang sa akin. Kung sino man po ang makita kong nalulunod, tutulungan ko. Hindi lahat ng tao ay gagawin iyon, lalo na sa gitna ng masamang panahon. Tahimik si Salve. Hindi siya sanay sa ganitong klasing papuri, lalo na sa mga taong halatang sanay utusan ang buong silid sa isang tingin lamang. Maya-maya ay nagsalita si Crisanto. Mas malinaw na ang boses kahit mahina pa rin. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. Lumapit si Salve sa papag at inayas ang kumot nito. Huwag ka muna magsalita ng marami, kailangan mo pa ng pahinga. Napangiti ng bahagya si Crisanto. Hindi ka pa rin natitinag kahit alam mo na kung sino ako. Dapat ba? Diretsyo niyang tanong. Bahagyang natawa ang dilang nakarinig, ngunit hindi iyon pangungutya, kundi panghanga. Sa labas ng bahay, lalo pang dumami ang mga taong nakikiusyoso. Nariyan na si Omeng Badsik, nakatayo sa malayo ngunit halatang gustong makinig. Dumating din si Konsehal Celso Barameda, maayos ang polo at mukhang pilit pinapakalma ang sarili habang pinagmamasdan ng eksena. Hindi niya gusto ang nakikita. Ang bahay ng isang babaeng matagal niyang minamaliit ay biglang pinupuntahan ng mga taong may kapangyarihan higit pa sa kanya. Ano kaya nangyayari dyan? Narinig ni Salve ang bulbul ng isa sa mga kapitbahay. Baka anak ng politiko yung lalaki. Hindi raw, tagapagmana daw ng kumpanya. Sus Mariosep. Sa loob ng bahay,
Tumingin si Hugo kay Leandro. Kailangan na nating dalhin si Crisanto sa ospital. Agad sumagot si Salve. May sugat nga siya sa noo at mahina pa, pero buong gabi ko siyang binantayan. Hindi siya dapat biglain. Muli na namang nagkatinginan ng grupo. May kakaibang kabigatan sa paraan ng pagsasalita ni Salve. Hindi palaban, ngunit hindi rin nagpapaapi. Ano ang ipapayo mo? Tanong pa ni Gaspar Alunan. At tila hindi niya namalayan ang isang simpleng dalaga na ngayon ang hinihingian niya ng opinyon. Sandaling natigilan si Salve sa tanong, ngunit dahil sanay siyang magdesisyon sa gitna ng alon at panganib, sumagot siya ng payak. Kung dadalhin ninyo siya, siguraduhing may doktor agad sa sasakyan o pagdating nyo at huwag ninyo siyang piliting magsalita, nahihilo pa siya. Tumanggo si Leandro. Magpapatawag kami ng doktor ngayon din. Sa puntong iyon, may isang tauhang na lumapit sa pinto at nag-abot ng telepono kay Matias. Ilang sandali siyang nakinig, saka humarap kay Leandro. Nakita na ang ibang crew, ligtas ang karamihan. Bahagyang pumikit si Crisanto, tila nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Ngunit ang sunod na nangyari, ang tuluyang nagpabago ng ihip ng umagang iyon. Lumapit si Roman Crisologo, ang pinakatahimik sa grupo ngunit halatang mabigat ang tindig. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana ay inilabas niya ang isang ombre. Miss Mirasol, sabi niya, hindi sapat ang simpleng pasasalamat para sa ginawa mo. Hindi agad inabot ni Salve ang sobre. Ano po yan? Paunang tulong lamang, sabi ni Roman, para sa pamilya ninyo. Bago pa makapagsalita si Salve ay humarang na si Erlinda kahit mahina ang katawan. Hindi po kami naniningil ng kabutihan. Napalingon ang lahat sa kanya na mayani ang isang sandaling katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas luminaw ang pagkakaiba ng pamilya Mirasol sa maraming taong sanay sa kapalit at transaksyon. Sa bahay na iyon, ang pagliligtas sa buhay ay hindi puhunan. Hindi puhunan sa pera, hindi puhunan sa pabor, at hindi puhunan sa pag-angat. Hindi po ito bayad, mahinahong sabi ni Leandro kay Erlinda. Walang katumbas na pera ang buhay, pero hayaan ninyo kaming magsimula man lang sa pagtulong. Tumingin si Salve sa ina. Tinignan din niya si Bimo na halatang namamangha pa rin sa lahat, at sa kanya muling tinignan si Crisanto na bagamat hinina ay nakatitig lang sa kanya. Parang siya ang naghihintay ng pasya. Kung tulong po ito para sa pagpapagamot ng nanay ko, sabi ni Salve sa wakas, tatanggapin ko, pero hindi bilang kapalit ng pagliligtas ko sa kanya. Tatanggapin ko bilang tulong sa isang may sakit. Bahagyak ngumiti si Leandro. Makakaasa ka. Sa labas ng bahay, hindi na itago ng mga tao ang bulungan. Lalo nang nakitang may mga lalaking nakabarong na nag-aayos ng pagdala kay Crisanto sa isa sa mga sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang isakay, hiniling ni Crisanto na muling makausap si Salve. Lumapit si Salve sa tabi niya. Salve, mahina nitong sabi. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Hindi mo naman kailangang alalahaning lagi, tugon niya. Ang mahalaga, mabuhay ka. Higit pa roon ang ibinigay mo. Hindi na sumagot si Salve. Hindi niya alam kung anong tamang sabihin sa isang lalaking kagabi lang ay walang pangalan sa kanya at ngayoy may 10 CEO nang nakapalibot. Ngunit bago tuluyang maisara ang pinto ng sasakyan, muling nagsalita si Crisanto. Babalikan kita. Napatigil si Salve. Hindi dahil sa kilig, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kakaibang bigat ng pangakong iyon. Sa boses ni Crisanto, hindi iyon tunog ng taong basta nagpapasalangat lang. Tunog iyon ng lalaking may pasyang binubuo sa isip. Isa-isang umandarang mga sasakyan, at sa loob lamang ng ilang minuto, ang maingay at marangyang esena ay unti-unting naglaho sa makitib na daan ng Sitio Marahuyo. Ngulit ang katahimikang iniwan nito ay hindi na tulad ng dati. Dahil nang mawala ang convoy, saka palang tulyang bumulusok ang katotohanan sa buong baryo.
Ang bahay ng pamilyang Mirasol, ang bahay na halos singilin, hamakin at baliwalain ng marami, ang siyang pinagdalhan ng kapalaran ng isang makapangyarihang angkan. Lumapit si Luningning kay Salve, halos hindi makapaniwala sa sarili niyang boses. Salve, 10 CEO talaga yon, 10. Si Bimo naman ay parang sabik na sabik at nalilito. Ate, totoo ba talagang tagapagmana siya? Parang sa pelikula lang. Ngunit si Erlinda ang tumingin kay Salve ng matagal. Alam ng ina ang itsura ng anak niya kapag may malalim itong iniisip. Anak, mahina nitong sabi. Pakiramdam ko, hindi pa tapos ang nangyaring ito. Napatingin si Salve sa daan ng lilisa ng mga sasakyan. Tama ang ina niya. Dahil sa umagang iyon, hindi lang isang buhay ang nailigtas niya. Hindi lang isang ihimang nabuksan. Sa mismong araw ding iyon, hindi na simpleng dalagang mangingisda ang tingin ng mundo sa kanya. At kahit hindi pa niya alam, ang pagdating ng 10 CEO sa kanilang bahay ay simula pa lamang ng mas malaki, mas mabigat at mas mapanganib na pagbabago na tuluyan ng lalapit sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa kasunod na bahagi ng ating istorya, muli ko kayong taos-pusong binabati at pinasasalamatan sa patuloy ninyong pakikinig. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at iba't ibang oras, iisang kwento ang ating pinagsasaluhan. Kaya bago natin buksan ang panibagong yugto ni Bida na si Salve, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinakikinggan ninyo ang bahaging ito. Mas nagiging espesyal ang bawat kwento kapag alam nating may mga pusong kasabay nating nakikinig. Pagkaalis ng huling sasakyan mula sa makitid na daan ng Sitio Marahuyo, tila naiwan sa hangin ang alikabok, ingay at kaba ng isang umagang hindi malilimutan ng buong baryo. Ngulit higit sa lahat, naiwan din ang mabigat na pakiramdam na may nagbago na at hindi na maibabalik sa dati ang tahimik na buhay ng pamilyang Mirasol. Nakatayo pa rin si Salve sa harap ng kanilang bahay, nakatanaw sa daan ng lilisa ng mga konvoy. Sa tabi niya ay si Erlinda, nakasandal sa halig dahil sa kahinaan ng katawan. Si Bimo naman ay palipat-lipat ang tingin sa kalsada at sa sobre na iniwan ng mga bisita. Si Luningning naman ay halos hindi pa rin makapaniwala. Di nakalayuan ay naroroon ang mga kapitbahay nilang patuloy na nagbubulungan. Aba, Salve? Malakas na tawag ni Aling Sabel habang naglalakad palapit. Hindi alintana ang tsinelas na nababaon sa putik. Ano ba talagang nangyari? Huwag mong sabihing panaginip lang yun dahil nakita ko rin. Hindi agad sumagot si Salve. Sa totoo lang, siya man ay hindi pa ganap na nakakahinga mula sa bigat ng lahat. Pakiramdam niya ay napakabilis ng mga pangyayari. Kagabi ay nag-iisa siyang lumalaban sa alon at ngayong umaga ay biglang nasa harap nila ang mga taong dati sa radyo lamang niya naririnig. Hindi ko rin po alam kung paano sisimulan ng paliwanag, mahinang sagot niya. Basta ang alam ko lang, may nalulunod sa dagat kagabi. Inahon ko. Pagdating ng umaga, sila na ang dumating. Hindi ka na mapagkakailahi ha. Sabi ni Aling Sabel habang inihimas ang noon niya na para bang siya mismo ang nahihilo para kay Salve. Ibang klaseng pangyayari na yan. Ngulit hindi lahat ng nakatingin sa kanya ay may paghanga sa mga mata. Mula sa gilid ng punong bayabas malapit sa daan ay nagmamasid si Omeng Badsik. Nakapamulsa ito at matigas ang tingin kay Salve na para bang may binibilang sa isip. Sa tabi nito ay si Konsehal Celso Barameda. Tahimik nguit halatang nagpipigil ng inis. Malakas pala talaga ang kapit ng babaeng yan, marahang sabi ni Omeng. Hindi tumingin si Celso sa kanya. Wala pa siyang kapit. Nagkataon lang na nagligtas siya ng taong may pangalan. Eh di mas delikado, sagot ni Omeng. Kapag nakasabit na ang pangalan niya sa mga mayayaman, baka hindi na natin basta mahawakan. Bahagyang tumigas ang panga ni Celso. Matagal na niyang gustong mapasakamay ang lupang tinitirhan ni Salve para maisama sa proyektong ipinangangako niya sa mga kasosyo mula sa bayan. Ngunit ngayong may ganitong pangyayari, malinaw na hindi na ganoon kadaling gipitin ng dalaga. Samantala, sa loob ng bahay, inilapag ni Erlinda ang sobre sa ibabaw ng lumang mesa. Buksan mo na, sabi ni Luningning. Sabik ngunit alanganin. Baka pambayad na agad sa ospital yan. Umupo si Salve at dahan-dahang binuksan ang sobre.
Ilang segundo siyang natigilan nang makita ang laman nitong perang mas malaki kaysa sa perang nakikita nila sa loob ng maraming buwan. Napahawak si Bimo sa bibig. Ate, hindi agad nakapagsalita si Erlinda. Ang mga matang sanay sa pagtitipid at pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang barya sa maghapon ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi tayo sanay sa ganito. Pabulong na sabi ng ina. Tama po, kaya mas dapat tayong mag-ingat. Napatingin sa kanya si Luningning. Hindi ka ba natutuwa? Natutuwa, pero natatakot din. Kapag biglang nagkaroon ng ganitong kalaking halaga sa bahay ng mahirap, kasunod nun laging may inggit, usapan at problema. Tahimik na tumanggo si Erlinda. Kilala niya ang anak. Kahit kailan hindi ito nasilaw agad. Minsan nga sobra pa ang pagiging maingat nito. Ano pong uunahin natin? Tanong ni Bimo. Tiningnan siya ni Salve, saka ang ina. Gamot ni Nay, check up, pagkain, ayusin ang bubong bago pa umulan ng malakas ulit. Iyon lang muna. Ate, maingat na singit ni Bimo. Pwede po bang ibili ng bagong sapatos sa school? Ngumiti si Salve ng marahan. Oo naman, pero unahin muna natin ang kailangan talaga. Ang araw na iyon ay lumipas na hindi sila halos mapalagay. Mula tanghali hanggang hapon, may mga taong dumaan para makiusyoso. May ilang tuos-pusong bumati, ngulit may ilan ding halatang gusto lamang makakuha ng detalye upang may makwento sa kabilang kanto. Salve, totoo bang tagapagmana ng bilyonaryo yung nailigtas mo? Salve, sinabi ba niyang babalikan ka? Salve, may ibibigay pa raw ba sila? Sa unay pilit niyang sinasagot ng maayos ang ilan, ngunit kalaunan ay napagod na rin siya. Hindi niya gusto ang pakiramdam na para siyang eksibisyon na tinitingnan ng lahat. Mas lalo hindi niya gusto ang paraan ng ilang babae sa baryo, na tila sinusukat na ang halaga niya base sa taong nailigtas niya. Pagsapit ng hapon, dumating si Maestro Dindo para dalawin si Bimo at alamin din ang lagay ni Erlinda. Nang narinig nito ang buong pangyayari, napailing ito sa gulat ngunit na natiling kalmado. Salve, Sabi niya habang nakaupo sa bangkito, may mga pagkakataong biglang bumubukas ang pinto ng buhay sa hindi inaasahang paraan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng bukas na pinto ay dapat pasukin ng padalos-dalos. Iyon din po ang inihisip ko, Maestro. Hindi ka dapat matakot sa tulong, pero huwag ka ring basta magpapadala sa kinang ng bagong mundo. Kilalanin mo munang mabuti ang mga taong papasok sa buhay ninyo. Napabuntong hininga si Salve. Sa totoo lang po, gusto ko lang naman sana na gumaling si Nay at makapag-aral si Bimo. Hindi ko po hiniling ang gulong ito. Ang buhay, sabi ni Maestro Dindo, madalas hindi nagbibigay ayon sa hinihingi. Kung minsan, ibinabato niya sa atin ang mas malaki kaysa sa inaasahan para subukin kung matatag tayo. Sa gabing iyon, mas maaga nilang isinara ang pinto. Pinatay ni Salve ang gasera matapos tiyaking nakakain na ng maayos si Erlinda at Bimo. Ngunit kahit pagod, hindi pa rin siya agad nakatulog. Nasa isip niya ang pangakong binitiwan ni Crisanto bago umalis. Babalikan kita. Ilang ulit umikot sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi niya alam kung pangkaraniwang pasasalamat lang ba yun o tanda ng mas malalim na pakikialam sa buhay nilang pamilya. At sa totoo lang, hindi rin niya alam kung alin sa dalawa ang mas babat niyang katakutan. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na sila papuntang bayan para ipasuri si Erlinda sa mas maayos na klinika. Kasama nila si Luningning na siyang nag-alok na tumulong magbantay sa mga gamit, habang si Bimoy hindi may paliwanag ang tuwa dahil ngayon lang muli makakasakay ng tricycle nang hindi iniisip kung sapat ang pamasahe pauwi. Sa klinika, kitang-kita ang gulat ng nurse nang maayos na may proseso agad ang pagpapatingin ni Erlinda dahil may nauuna na palang tawag mula sa kampo ni Crisanto. Pagdating nila roon, maayos nang nakahanda ang doktor, laboratory request at maging ang ilang pangunahing gamot. Hindi naman po namin inaasahan nito. Bulong ni Erlinda kay Salve habang hinihintay ang tawag ng doktor. Hindi rin po ako, pero nandito na. Sulitin na lang natin para sa kalusugan ninyo. Matapos ang ilang pagsusuri, kinausap sila ni Doktora Mireya Soto, isang mahinahon at profesional na doktora na unang beses nilang nakilala noong ding araw. Hindi pa naman huli ang lahat, sabi nito kay Erlinda.
Mahina ang katawan ninyo at may problema sa baga na kailangang gamutin ng tuloy-tuloy. Mabuti at nadala kayo rito agad. Napapikit si Salve sa narinig. Kung nagtatagal pa ang pagpapagamot, mas lalaki ang panganib para sa ina niya. Ano po ang mga kailangan naming gawin? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Doktora Mireya ang mga gamot, pahinga at mga kailangang iwasan ni Erlinda. Pagkatapos, mahinahong idinagdag nito, "Huwag kayong mag-alala sa bayarin sa ngayon. May inihabilin na tulong para rito." Muling bumigat ang dibdib ni Salve. Naramdaman niya ang kakaibang halo ng pasasalamat at pag-aalinlangan. Nakatutulong nga ang kamay na biglang lumapit sa kanila. Ngunit habang lumalalim ang pakikialam nito, mas lalo niyang nararamdamang may pagbabago talagang dumarating na hindi na niya kayang pigilan. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na sila papuntang bayan para ipasuri si Erlinda sa mas maayos na klinika. Kasama nila si Luningning na siyang nag-alok na tumulong magbantay sa mga gamit, habang si Bimo ay hindi may paliwanag ang tuwa dahil ngayon lang muli makakasakay ng tricycle nang hindi inihisip kung sapat ang pamasahe pa uwi. Sa klinika, kitang-kita ang gulat ng nurse nang maayos na may proseso agad ang pagpapatingin ni Erlinda dahil may nauuna na palang tawag mula sa kampo ni Crisanto. Pagdating nila roon, maayos nang nakahanda ang doktor, laboratory request at maging ang ilang pangunahing gamot. "Hindi naman po namin inaasahan nito," bulong ni Erlinda kay Salve habang hinihintay ang tawag ng doktor. "Hindi rin po ako, pero nandito na. Sulitin na lang natin para sa kalusugan ninyo." Matapos ang ilang pagsusuri, kinausap sila ni Doktora Mireya Soto, isang mahinahon at profesional na doktora na unang beses nilang nakilala noong ding araw. "Hindi pa naman huli ang lahat," sabi nito kay Erlinda. "Mahina ang katawan ninyo at may problema sa baga na kailangang gamutin ng tuloy-tuloy. Mabuti at nadala kayo rito agad." Napapikit si Salve sa narinig. Kung nagtatagal pa ang pagpapagamot, mas lalaki ang panganib para sa ina niya. "Ano po ang mga kailangan naming gawin?" tanong niya. Ipinaliwanag ni Doktora Mireya ang mga gamot, pahinga at mga kailangang iwasan ni Erlinda. Pagkatapos, mahinahong idinagdag nito, "Huwag kayong mag-alala sa bayarin sa ngayon. May inihabili na tulong para rito." Muling bumigat ang dibdib ni Salve. Naramdaman niya ang kakaibang halo ng pasasalamat at pag-aalinlaman. Nakatutulong nga ang kamay na biglang lumapit sa kanila. Ngunit habang lumalalim ang pakikialam nito, mas lalo niyang nararamdamang may pagbabago talagang dumarating na hindi na niya kayang pigilan. Pag-uwi nila sa Sitio Marahuyo ng hapon ding iyon, nadatnan nilang may mga karpinterong nakatayo sa harap ng bahay nila. Sinusukat ang bubong at dingding. Kasama ng mga ito ang isang lalaking naka-long sleeves na may dalang clipboard. "Anong ginagawa ninyo?" agad matanong ni Salve. Lumapit ang lalaki at magalang nang umiti. "Magandang hapon. Ako si Nestor Quimpo. Inutusan ako po ng opisina ni Ginoong Crisanto Valena. Pansamantalang lang po naming aayusin ang bahay ninyo, lalo na ang bubong at sahig para mas maayos ang kalagayan ng inyong ina habang nagpapagaling." Napatigil si Salve. Tinignan niya ang kanilang lumang bubong na ilang beses nang pinasok ng ulan. Ang mga dingding na pinagtitiyagaan na lamang nilang tambakan ng sako kapag malakas ang hangin at ang kanyang inang hirap huminga tuwing umaalikabok ang paligid. "Hindi po ba pwedeng kami muna ang magdesisyon kung ano ang aayusin?" maingat niyang sinabi. Ngumiti si Nestor, tila handa sa ganoong tugon. "Oo naman po, hindi naman kami nandito para agawin ang bahay ninyo. Nandito kami para tumulong kung pahihintulutan ninyo." Tinignan ni Salve si Erlinda. Ang ina niya, bagamat mahina, ay bahagyang tumanggo. "Kung para po sa kalusugan ni Nay," sabi ni Salve, "papayag ako. Pero walang gigiba ng bahay namin nang hindi ko alam at walang magdadagdag ng kung ano-ano na hindi kailangan." "Malinaw po," sabi ni Nestor. Mula sa gilid ng daan, nakamasid si Omeng. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Celso Barameda, nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ng mga pangyayari. Bawat pako na ipinupukpok sa bubong ni Salve ay para bang diretso ring tumatama sa kanyang yabang. Hindi na siya madaling sindakin.
Mahinang sabi ni Omeng. Suminghap si Celso. Mas maaga nating kailangang kumilos. Sa gabing iyon, habang dahan-dahang inaayos ng mga tao ni Nestor ang bahagi ng bahay at mas tahimik ang paghinga ni Erlinda matapos inumin ng unang gamot, naupo si Salve sa labas at minasdan ng dagat. Iba ang tunog ng alon ngayon. Hindi na lang itutunog ng laban para sa pang-araw-araw na buhay. Para bang may panibagong pintunang nagbubukas sa bawat hampas nito sa pampang. 100 maaaring magdala sa kanila sa pag-angat, pero maaari ring maghatid ng bagong klase ng sakit ng ulo, inggit at panganib. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may kaunting ginhawang sumisilip sa pagod niyang dibdib. Hindi dahil may mayamang lalaking nailigtas siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakikita niyang may tunay na pag-asa ng gumaling ang kanyang ina, makapag-aral ng maayos si Bimo, at hindi na tagpi-tagping bubong ang sasalo sa kanila sa bawat tag-ulan. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang magiging bahagi ni Crisanto Faleña sa mga susunod nilang araw, pero malinaw na sa kanya ang isang bagay. Pagkatapos ng gabing iniligtas niya ang isang buhay sa gitna ng dagat, nagsimula na ring dahan-dahang umahon mula sa matagal na paglubog ang sarili niyang pamilya.